Alright, hello everyone. Welcome to our study session. Continuation lang to sa Philippine Myths. Ngayon, tapos na tayo sa Tagalog, Luzon, Visayas region. We are now focusing on Mindanao. So, Mindanao, start tayo sa Bukidnon mythology. So, cosmogony, yun yung creation of the universe or sa Earth. So, ang god nila, supreme god nila is si Magbabaya. So, ano yung keyword natin dito sa Magbabaya? Baba. Baba ka dyan kasi masyadong matirek yung bukid. Bukid nun. Magbaba. Magbabaya. So, ayun. Yun ang keyword natin sa Magbabaya. That's Bukid nun. So, may nakita siyang butas in the beginning and then he created the earth. So, meron tayong 8 elements. We have the tumbaga o bronze, bulawan. Alam na natin yung mga Bisaya, no? Bulawan is gold. Salapi is pera or coins. Bato or rock, alam niyo na yan. Gabon, it's clouds. It's not herbal plants, no? It's clouds. Kasi yung alam natin dito mga Bisaya is Gabon is herbal plants. So ulan, alam na natin yung ulan. Puthaw. Sa kanila pa yan galing yung puthaw. So, puthaw is iron. Yung ano ba, parang, di ba, scaffolding, kapag nag-build ka ng bahay, di ba, mayroon mga iron dyan, that is called puthaw in the mga Bisaya. Now, tubig is water, malamang. So, again, bronze, gold, rain, clouds, coins, ano yung isa? Rock, water, iron. So, may tatlong elements, minerals, bronze, gold, iron, rock, tapos water, rain, clouds. Okay, 8 na yun, no? And the salapi, last salapi. So, meron tayong good and evil dito. So, the universe is a small, bright circular space or dinatawag nilang banting sa mga bukid nun. So, Diwata, Magbabaya is good and Dadanhayan, Hasugay is evil and pulo or 10 ang kanyang ulo. So Agtayabon, it's a hawk and hawk-headed pala, sorry. So tao siya na yung ulo niya is hawk. So sa Egypt pa, sino yung may hawk na head? Excuse me, do you know the Egyptian god who has a hawk head? Jero? What? Do you know the hawk-headed Egyptian god name? Ra. Yeah, thank you very much. So Ra, yun nga yung god, the morning sun. Morning and the evening star pala, sorry. So Ra. So dito naman sa Bukidnon, it's Agtayabon. It's a hawk-headed being. So maintain balance by flapping wings. Of course, malamang. Earth was created so Agtayabon could rest. So para siyang pareha siya sa mga Bisaya myth. Si Manaol lang. Manaol yung gumawa ng paraan. Dito is yung Earth na mismo ang gumawa ng paraan upang makapagpahinga ang ibon. Mahilig tayo sa ibon sa Philippine myth. Si Agtayabon sa mga Bukidnon. So yung armpits, anong armpits? Armpits, birds, insect, and flying creatures. Yung back, wait lang. Sorry, hindi pala yan yung continuation. Dito yung continuation ng Bukidnon. So, creation of the earth, again, Diwata, Magbabaya, at sino yung kontra niya? Si Dadanhayan, Hasugay. Please follow Dadanhayan, Hasugay. From top to bottom tayo, okay? So, Agtayabon, soil from Dadanhayan, Hasugay, making him angry. Stole soil, parang si Maui sa Moana, no? May kinuha siya galing sa isang entity. Dito naman sa Agtayabon, si Agtayabon, kinuha niya yung lupa ni Dadanhayan, Hasugay. Nagalit siya. So Diwata explained the plan and would be created for them to walk and stretch. So beautification of the earth, yung soil at yung tuyo yung soil, Diwata mix it with Dadanhayan's sticky saliva. So the soil and the saliva of her enemy, great rain fell, shaping mountains. So ayun.
kapag daw yung soil ay dry, minimix niya ito sa laway ni Dadanhayan. Kapag umulan naman, ito yung pag-shape ng mountain, valleys, rivers, and ocean. Grass and trees appeared, and then they named it Haldan Taparaiso, Garden of Paradise. So, creation of humans naman tayo, no? Si Magbabaya, the Supreme God, ang nag-create din. So, ang mga materialis na ginamit niya is earth for flesh, water for blood, ratan for veins. Alam niyo naman yung ratan, no? Ginagamit din natin yan sa pagbuo ng bahay. Andalugong, wood, or bones, for bones. So, yan. They tried to form humans but the soil kept crumbling. So, ayun. Sa part na ng pagbuo ng human, tinanong niya si Dadanhayan Hasugay to mold the figure, ang human. So, 7 figures were made without drooling saliva, unlike Dadanhayan. So, Diwata left to think about how to perfect them. So, nag-isip-isip siya, nagmuni-muni si Diwata. Sino yung Diwata? Si Magbabaya. So, nag-isip siya, paano ba yan? Hindi ba wala pa yung saliva ni Dadanhan Sugay. So, umalis siya. Tapos, nag-interfered si Dadanhayan. Minix siguro niya yung saliva niya at causing the 6 of 7 figures to move. Yung mga tao. So, divine duel over humanity. So, nag-aaway si Magbabaya at saka si Dadanhayan Hasugay kung sino ang magmamayari sa mga nagawa nilang figure, 'di ba? Gumawa sila ng tao made out of soil. Kaso hindi gumagalaw. Parang wala lang, they're not moving. So umalis si Magbabaya. Nag-isip-isip siya paano to para gumalaw. Doon na nakialam si Dadanhayan, lagyan ko to ng saliva. Ayun, gumana. So, nag-aaway sila ngayon. Sino ang nag-create? Ikaw o ako? Yung claim ni Magbabaya is siya naghulma. Si Dadanhayan, siya yung nagpabuhay. So, ayun. Sabi ni Diwata, I made them in my image. Para siyang Christian, no? I made them in my image. Hinulma ko sila. Dadanhayan naman, all materials came from me, the soil, and so on so forth, diba? So, ito, si Agtayabun, nag-mediator siya. So, walang nagpapigil. So, anong solusyon sa away nila? Mag-duel. Ano yung duel? Maglalabanan po. So, naglaban ang dalawa, si Dadanhayan at saka si Magbabaya. Ang nangyari, they sword clash. Ano ibig sabihin ng sword clash? Nag-create ng lightning. Sa feet hit the ground, thunder. And also the circle the world 7 times. No injuries even after checking in Haldan Taparaiso. So ayun. Dahil sa labanan nila, naging circle ang mundo. So that's it for the Bukidnon, and may continuation pa pala, sorry. So, duel ends in stalemate. Bale, walang nanalo sa kanila, wala ding natalo. So, ang nangyari sa mga sword nila ay natunaw, kaya meron tayong mga metal dito sa mundo, and also no victor. They settled peacefully. Settle sila, or what do you mean? They end up well, okay? Hindi na sila So, say hi with my brother. Hi. So, he's cleaning us at the moment. And may continuation tayo sa creation of garden spirit or si Incantus. Incantus Prugus. Pag may marinig kayong Incantus, para siyang incantation, no? So, incantation of the Bukidnon people, those are the guardian spirit. So, si Dadanhayan Sugay finished 6 figures, diba? Making them guardian spirit. So, ito yung natapos nila. 2, 4, 6. Ano kaya nangyari sa isa, no? Diba 7 yung ginawa niya? So, Talagbugta protects the soil. Si Ibabagsok, nagtatanim. Bulalakaw naman, they guard the water and aquatic life. Mamaleg, forest. Lalawig, bees and honey. Mamahandi, material wealth. So, from the word handi, bahandi, means wealthy, or wealth.
Yan yung sa mga Bisaya. Bahandi or mamahandi means wealth. So all of them are guardian spirits. Again, Talabugta at saka si Ibabagsok, partner yan sila. Talabugta at saka si Ibabagsok, partner sila. Si Bulalakaw, mag-isa siya for the water and aquatic life. Dito naman si Mamaleg at saka si Lalawig, para siyang lumawig sa mga Ifugao, no? But no, Lalawig is from the Bukidnon, okay? Silang dalawa is forest at saka yung isa si Lalawig, bees and honey. Mamahandi, guards material wealth. I hope yan, tumatak sa isip natin. For at least we are familiar, hindi yung wala tayong kaalam-alam. So, one of us might remember this, no? So, they expect prayer and offerings para peaceful lahat. Walang tag-ulan, walang tag-tuyot, walang sakit. Okay? So, the creation of first human, ito na pala. So, bali yung hinulma nila, hindi pala yung tao. It's just, they mold something and dadanhayan made them move or bring them to life. So, sa first human naman, di ba? Ito na yung kasagutan sa ating tanong. Di ba 7 yung ginawa ni Magbabaya? 7 figure yung ginawa niya. Ngunit ang gumalaw lang sa 7 figure is 6. So, saan yung isa? So, yung isa pala is the first human, just like what I expect, no? Kasi meron talagang isa. So, final figure, binigyan niya ng intelligence. So, dahil may intelligence sila yung stewardess ng Haldan ta Paraiso or Garden of Paradise. So, creation of animals, ito, armpits. Sa armpits from clay, scraps. So, di ba? We are made out of soil. That's the epic theoretical idea. Theoretical lang theory of how we are created, including the other living things. So, yung mga tira-tira ng mga soil, nasasabi natin clay kasi soil plus the something liquid, it will turn into clay, right? So, ang armpits na tira-tira, siguro ang dami niyang mga scrap, no? Siguro hindi siya naaya doon or na satisfied kaya tinanggal niya, pinalitan, humulma naman siya ulit. So, yun yung mga scrap. So, armpits, bird, insect, flying creature. So, just take a look of your body or imagine with your body dito, birds. Maraming lumilipad dito. May mga insect, flying creature. So, that's for the birds. Dito naman, for the back, likod, sa back is deer, usa, and then heavy food sources. So, siguro dito na-include yung mga karabaw, no? And other heavy food. So, fingers, mga daliri, water creatures. So, sabihin natin isda. Lumalangoy, ganyan. Crotch, sa bugan dapit, yun yung riding animals. So, weird, no? If you this is rated SPG, no? Crotch, this is where you, anyway, riding animals for horses, cows, and carabaos. Okay, specific yan, no? Carabaos, ginagamit yan for transportation kasi noon. So, heavy food could also include the pigs and so on and so forth. Next, Bukidnon cosmology. So, ito na yung structure. So, yung cosmology is the creation of the earth. Paano nag-create? Away ng dalawang gods. Si Magbabaya at saka si Dadanhayan. No? Dito naman is yung structure ng world natin. So, we have the sky world, middle world, and meron bang lower world? Walang na-mention na lower world. Anyway, sa sky world, nandyan ang Banting and Haldan ta Paraiso. Ano yung Banting? A bright circular space surrounded by a rainbow. Haldan ta Paraiso, alam natin yan, Garden of Paradise. Ang gumawa yung dalawang Diyos. Ang Tayabon yung bird, and then sa middle world, nandito yung earth and sky shaped like saucers. Sky's concavity faces the earth.
Okay. 7 tires of the sky, 7 tires of the underworld. Only 3 earth tires are known. Magbabaya, leave the earth and sky meet. Okay. Wala akong na-gets. Anyway, 7 tires of the sky. Bale, saucers is yung pan, yung hinahalo natin, panghalo natin. 7 tires of the underworld. So, hindi nila specific, no? Kaya hindi ako nakakanilig. Hindi sila nagbigay. Okay, let's move on to Intumbangol, the serpent deity. So, a divine pair of serpents. So, isa babae sa lalaki. Sila yung humahawak ng ating mundo, according to Bukidnon. So, yung action nila, kapag gumalaw, earthquake, pag huminga, winds, and kapag panting, storm. Ba't naman nagpapanting? Anyway, Bukidnon believes of afterlife. Ito na yung afterlife. Welcome to the underworld. So, meron tayong mga journey dito. Una is panagsayawan. So, yung mga soul or kaluluwa natin ay sumasayaw ng ritual. At kapag sa pagsasayaw nila, di ba, nagsisweat sila. So, dyan lumalabas ang mga sins. Or, bali, kapag the more you sweat, the more you atone for sins. So, panamparan, gets haircut. Wow. Kumbirahan, banquet. So, soul's honor. Tapos, judgment at Mount Balatukan. So, ito, no, unique yung nila sa Bukidnon is because they are preparing. They have a specific process of death, afterlife. So, una, magsasayaw sila para ma-atone yung sins. Pangalawa is they prepare, try to let themselves better by getting a haircut. And kumbirahan is kakain sila. Para ka lang pupunta ng fine dining restaurant. No? You have to, if you're preparing for something greater, so you have to, exercise to atone yourself, no? Pero dito is atone for sins. And then gets a haircut, no? Magpapaganda ka, ayan, Tapos, maglagay ka ng bang siguro. Tapos, in the end, papakainin ka. So, for the soul's honor. And then, judgment at Mount Balatukan na. So, dito na ang si Andalapit. Siya yung maglilid sa mga kaluluwa patungo sa mga Diyos. So, good souls, pupunta sa Dunkituhan or cloud-capped stairway. Wow! So, mala-cloud yung stairs nila, leading to heaven. Yung evil naman are sent to a river for penance. So, dun sila soul sweat blood. Okay, turning the river red with the fishy smell. Imagine nyo yung dugo, no? Kayo mga babae, di ba ang baho ng dugo? So, yeah, the punishment is not eternal. The soul is forgiven after atonement. Well, that's good. So, kasi after yan yung penance nila is for sure magbabago yung isip nila. Hindi na sila gustong bumalik doon. So, paparusahan lang sila. Parang ikukulong lang. Just for a minute din babalik sa and hopefully they will change their life or living. Next, sa Bukidnon Underworld pa rin. So, ito. Again, na-mention kanina, 7 tires like the sky. Tier pala. Top tier. So, poor people remain poor in the afterlife, and the souls of the poor are imprisoned and fed to giants. Diyos ko po. Poor people remain poor in the afterlife. So, walang maghihintay doon na kayamanan, no? So, actually, ang gagawin sa kanila is ikukulong at ipapakain sa mga giants. So, bawal pala. So, bawal maging tamad dito sa Bukidnon. Kasi kapag hindi ka sumikap na umayos yung buhay mo, if you're poor, then ipapakain ka sa giants in the afterlife. So, you have to work hard. Next, Bukidnon deities. So, again, magbabaya. Kilala na natin yan. So, holds up Intumbangol. Ano yung Intumbangol? Yung dalawang serpents or ahas na nagsusupport sa paghawak ng mundo. Ito naman si Manggilala. So, meet the brother of the Supreme God, Magbabaya.
So, co-creator of humans daw siya. So, breath into humans, causing them to be tempted by evil. They haunt the seventh tier of the world as a god of temptation. Sino yung god of temptation? Si Manggilala. Okay, siya yung binugahan niya yung mga human at yun, natatempt ang mga tao sa mga kasalanan. Kapatid siya ni Magbabaya, Manggilala. So, continue pa rin tayo sa pantheon or mga diwata-diwata. Ito kilala niyo pa ulit-ulit dito si Magbabaya, si Dadanhan Sugay. So, ito lang ang bago dito is yung meaning ng kanilang pangalan. So, when you say diwata na Magbabaya, it's the pure God who wills all things. Kagustuhan ng lahat. Okay. Ang partnership niya, nakipartnership siya kay Dadanhayan Sugay sa pagbuo ng mundo at saka humans and incantus or mga guardian spirits. So, 'di ba, dalawa sa soil, ng harvest, and then sa water and rivers or seas, and then yung dalawa is sa forest at saka sa bee, and yung last is, 'di ba, 6 yan, si Mamanhandi or wealth. Ayun. Si Dadanhayan Hasugay 10 ang kanyang ulo and continuously drooling saliva. Always siyang naglalaway. Kaya yung saliva niya din is napakagamit kasi yan yung dahilan kung bakit yung 6 na figure na ginawa ni Magbabaya ay gumalaw. Yun din ang dahilan kung bakit nag-away silang dalawa na sinong gumawa sa kanila. Diba? Ako. Ito naman, ako yung naghulma. So on, so forth. Dito naman tayo sa Land of the Dead. Balik tayo sa lower part. So again, may pillars of the earth. Again, sa earth, merong pillars na divided into different subsection for each tribe and even people. Okay. Yung Land of the Dead, hindi maghalo-halo ang mga tao dyan. Okay? Paniniwala nila is may para dito sa tribo na ganito, and sa mga iba pang mga tao sa kabilang parte ng mundo ay iba din yung Land of the Dead nila. Hindi sila ihahalo. Yan ang paniniwala ng mga Bukidnon. Dito rin naman tayo sa mga major deities. Chief deity, ruling over gods and mortals, si Tagbusan. Iba naman to. Makadilog, god of creation, and Dagao, goddess of creation. So this is actually another creation myth version, no? Tagbusan is ruling over gods. Siya yung pinakataas. And Makadilog, god of creation of the world. Dagao is goddess of creation. So babae siya. Siya yung nakatira sa 4 pillars of the world. Okay? Kung alam nyo ba yung si Masiken, saan ba siya nakatira? Underworld, diba? Kung saan tayo ang 4 din na poste. So, ito si goddess of creation, goddess. Kung sa god of creation lalaki, si Makadilog, si Dagao naman ay babae. Na kapag blood is spilled on the earth, she makes the python wrap around the pillars, causing earthquake. Kapag may pumatak na dugo dito sa mundong ibabaw, irarap daw niya sa poste yung mga serpent. Ano yung tawag ni serpent? Ano yun? Kalimot na. Ba't nawala? Intumbangol. So, ayan. Are we done? Hindi pala. Nawala na tayo. Okay. Dagao, groups of divinities. Ito naman, ang dami nilang divinities. So, diwata, alam niyo na yon. Divinities called upon by Manubo priests. Signs for the future. Umli naman, assist mortals. Pandiya, initiator of war. Pandiya, panaiyong cause madness. Pag nababaliw na, panaiyong na. Agkui, sexual excess. Sexual agkui. Individual gods in the pantheon. Ang dami na, promise. Tagbayaw, incites in the incest and adultery.
Siya yung dahilan kung bakit may incest and adultery. Sugudun o Sugujun is hunters, god of hunters. Apila is god of wrestling and sports. So may sports din ang mga tribo natin, mga indigenous people natin, no? Even the pre-colonial pa lang, meron na po tayong mga games gamit dahil sa mga kinanunuan natin. Meron silang mga paniniwala na ganito. And yes, it supports wrestling and sports. Kakiadan, goddess of rice. Taphagan, harvest. Ipimimihandi, from the word handi, guys ha, pag may marinig kayong handi, that is wealth. Tagbusan, supreme ruler of gods and mortals, all in all na siya. Makadilog, creation. Si Dagaw is yung babae version ni Makadilog. Lagi na, paulit-ulit lang tayo dito. Gods of weather. Ito naman sa weather. Si Anitan, thunderbolt. Aniyao, storm. Tagbanwa, rain. Yung Tagbanwa is lugar din ng Palawan, no? Omuuri, lugar ba or tribo? Either of that. Omuuri, clouds. Libtakan, sunrise and sunset or good weather. Yumud is water. Sa agriculture naman, we have Kakiadan, sa rice. Taphagan, harvest. So, goddess of rice, Kakiadan. Taphag is yung para siyang onomatopeya, no? Ng pagtaphag, pagkuha ng mga balat ng rice. So, yun. Ipimimahandi, alam na natin yan. Handi is wealth. Granary. So, wala siyang pangalan, pero siya yung nagbabantay ng pinaglalagyan natin ng bigas para hindi mabulok. So, the afterlife of the underworld, we have Ibu. Ito yung itsura ni Ibu. Yan. According to the myth, yan ang itsura ni Ibu. May hawak-hawak siya ng mga skulls. Design niya is mga anong tawag niya? Skull. Basta skull ng mga tao. Manduyapit is a ferryman who carries souls across the river. So, napag-usapan natin yan. Kabatch ni Manduyapit. Kasi psychopomp siya. Bali, nag-guide siya ng soul afterlife. So, Manduyapit sa mga taga Bukidnon. Ang kaibahan lang is Red River yung pinapas nila. Si Mama Guyayen, I think, Ifugao siya. I forgot. Basta, ang alam ko is ferryman sila, kasama ni Manduyapit, pareho sila. I mean, magkaiba sila ng tribe ha, hindi sila magkakasama, but they have the same role. Kagaya na din ni Banglae, di ba? Yung ipinapahawak ka sa bulbul niya para ihatid ka sa kabila. Anyway, Manuvo cosmology na tayo. So, in the beginning, nothing is formed. Void daw. So, Daiti Manama, or Sigalungan, meaning all-seeing, created Diwata to help him. So, Manama is a supreme god, is a god, deity, at gumawa siya ng mga diwata para tulungan siya. He took 2 steel bars as a frame and scraped off his fingernails to mold the earth. So, siya yung nag-mold ng earth. Again, Manuvo deities, si Manama is the creator god, kapatid ni Ugasi. Sino si Ugasi? Wove white abaca strands. Okay, he wove white abaca strands. Siya yung may kagagawan kung bakit may puti na mga abaka into the clay that the humans causing mortality. Kaya mortal ang mga tao dahil hinulman niya gamit ang mga white abaca strands. Divine assistant of creation. Okay, ito naman yung mga assistant niya, mga secretary niya, si Pamaong na Diwata, one of the creator spirits. Paong na Katusan, possesses precognition. Panayangan, watcher. Tumanud, guardian. Anito, spirit. Okay, lagi natin tatandaan, kapag Anita, that is spirit. Okay, Tumanod is guardian. Panayangan, watcher. Katusan, precognition. And then Diwata is creator spirit. So, dito naman tayo sa Mandaya. Iba naman to. Mandaya, konti lang sa Mandaya, no? Flat earth daw tayo. We have flat earth pressed into mountains.
by a mythical woman. Hindi na-mention sa research, pero flat earthers sila. Paniniwala nila ay flat ang ating mundo. So, ang dahilan ng mga linog or earthquakes is giant eel, na kapag na-annoyed ng mga alimango, ang mga eel ay nagsishake ang mga ito at nagkakos ng earthquake. Dito naman tayo sa Bagobo. Bale, it's a tribe again. So, cosmology nila is, it's 30 minutes. So, again, Pamulak Manobo. Hindi ibig sabihin Manobo is from the Manobo tribe. Now, although sa Bagobo at saka Manobo is something similar, but Pamulak Manobo is for the Bagobo tribe. So, umuulan dahil sa kanyang laway, spit, and water thrown from the sky. Ganon. So, yung white naman niya is dahil sa kanyang apoy, at saka yellow, white smoke from God's fire, at kapag yellow naman, sun's fire. Okay? Cosmology naman, structure of the earth tayo. So, meron tayong sky world, so divided into realms, each ruled by a deity. So, each sky world sa itaas ay may deity na naka-assign. So, afterlife naman, slain warriors in a blood-colored underworld. So, ang mga napatay na mga warrior is yung naghihintay nila sa ibaba ay blood-colored daw. So, giant rice. Afterlife, mayroong giant rice. Wow, as big as a corn. So, di ba makikita nyo yung butil? Meron akong kanin dito. Di ba, sampulan ko kayo. So, makikita natin ang butil ng isang bigas, di ba? Sa afterlife daw, kasing laki ang rice daw, kasing laki daw ng corn. So, grabe, no? Kapag ganun kalaki, paano yan? Magiging siguro, 2 araw mo makakain. Meron ding sweet potatoes or kamote na kasing laki ng isang pot. May mga example ako. Kasing laki daw nito ng kamote. Wow, matutuwa ako dun. Promise, kapag nandun ako, matutuwa ako. At saka sugarcane or tubo, kasing laki ng kahoy. Ay, matutuwa talaga tayo dyan. Kapag ganyan, no? So, yeah, sun myth, yung sun is nagta-travel around the flat earth, making a day on earth and night in the underworld. So kapag ito yung flat earth, nandito si sun. So, other portion daw is evening, which makes sense kasi totoo naman, the other part, kapag nandito yung sun, the other part of it will be dark. So, makes sense, okay? Although the earth is not flat. Okay, yan ang tatandaan natin. Concept of souls or gimukod. 2 souls, okay. Right hand gimukod means good. Right side shadow, linked to life, health, and joy. Kapag left hand gimukod ka, ibig sabihin ng gimukod, guys, it's a kaluluwa, okay? Kaluluwa, ano pa yung mga version nito? Kaluluwa, kadkadwa, meaning sa Ifugao, Ilocano, kadkadwa, ikaruruwa sa mga Ibalue, sa Mangyan naman is kadwa. Sa mga Bisaya is dungan, sa yung isa? Lately, nakalimutan ko. Basta ruwa-ruwa pa rin. Ito is, iba yung spelling, gimokod. Gimokod. Kapag righteous ka na gimokod, you are linked to health and joy. Kapag left hand ka na gimokod, ibig sabihin hindi ka righteous, you will cause pain, illness, and lethargy. Okay? Paano masasabi mo kapag may paparating na kamatayan? Kapag may magpapakita na insect. So, anong tribo yung pinag-uusapan natin dito? It's the Bagobo. So, sa kanila pala yan, isa sila sa mga nag-contribute sa paniniwala na until now, no, pag may makikita tayong malaki na butterfly o di kaya moth, ibig sabihin may namatay, no? So, that's it. Sa dream danger naman, if the left soul visits the sea, the person shivers. Kapag nilalamig ka,
Ayun, pag nilalamig ka, ibig sabihin yung soul mo, pumunta ng dagat, nag-night swimming, ganun. After death naman, so ayun, the soul turns into a busaw, okay. Hindi naman lahat, ano, sa pagkakaalam ko, sa tagal-tagal ko nang binasa dito, yung soul na nagiging busaw or corpse eater or corpse digger ay yun yung mga left-handed, yung mga hindi righteous. So, yun. Exit of soul. The soul leaves when the throbbing of the skull cap stops. Ano daw? Throbbing of the skull cap. Skull cap. Ito. Stop. So, ayan. Okay. Other beliefs naman sa mga bagubo, yung mga large animals kagaya ng mga elepante, karabaw, may dalawa daw silang kaluluwa or gimukod. Gimukod sa mga bagubo. Sa small creatures naman kagaya ng mga langgam, saka ants, anything, kahit mga mosquito, lamok na kinakain ako hanggang ngayon. Seryoso guys, ayaw nilang magano. Ito, paringgan ko kayo. Ayan, 'di ba? Nilalamok po ako dito. So isa lang yung gimukod nila or soul nila. Sa inanimate object, example, ito. This is an inanimate object. It's a non-living. So, soul that goes to the underworld to serve their owner. Example, mga mangkok or lalagyan ng tubig, no? Yan ang example yan, inanimate object. So, meron pa ring soul para magsilbi sa mga nagmamayari sa kanila. That's good. Anyway, Journey of the Dead. Okay. Sa kanila, kung sa Bukidnon is Manduyawit. Manduyawit is naghahatid ng mga kaluluwa sa isang Red River. Sa Bagubo naman, Black River. So, dito sila dadaan. Ceremonial bath. Agoy, meron pala silang mibuyan. Sino ba yung may mibuyan dito na ano? Bicol ba yun? Basta, may mga similarities kasi sila eh. Shared deities sila. Mga bagubo may buyan din. So, head and joints, pinapaliguan kanya. Effect the bath makes soul feel rested and content, making it unwilling to return to the earth world. So, pinapaliguan kayo ni Mebuyan. Tapos, pagkatapos yung maliguan, hindi na kayo gustong bumalik sa living world. Which is, that's why wala nang bumabalik. So, Bagubo, deity, so creator God, again, Pamulak, Manobo. Pag may makita kayong Manobo, hindi yan galing sa Manobo. Bagubo yan, Bagubo, deity. So, Sky World, si Diwata. Male po siya. Okay, male. Okay. Mandarangan, Darago, War Gods. Nasa Mount Apo sila. Human Sacrifice, Mandarangan grants health. Okay, and wealth. Kapag may sinasakripisyo or pinapatay na inaalay sa kanila sa mga war gods, bali, gaganda yung pakiramdam mo at saka wealth, which is not really good to hear, no? Maganda sa mga may rangko, may status. Paano na lang kung alipin ka? No? Bumalik ka sa doon na time tapos alipin ka. Ikaw yung iaalay nila. Ayaw ko yung ganun. Anyway, let's proceed to the agriculture. Si Taragumi sa crops, si Tolus Kagumanan, Smith. So, gumagawa ng mga iron tools. Si Bait Pandi sa weaving naman. So, hindi natin to lahat ma-memorize, no? Pero at least we are familiarizing. Melu and Funtautana, ano to? Chinese? Created humans together. Okay, sa Bagubo. Sino yung nag-create? Si Melu. Mistake, si Funtautana put noses upside down. So, Melu had to fix them. So, underworld naman, again, Mebuyan. Kilala naman natin tong babaeng to na maraming dede kasi pinapa-dede niya ang mga namatay na bata or infant. So, body covered in breast. Ayun. Dito naman tayo sa Tiboli Cosmology. So, sa cosmology ng mga Tibuli, so structure again to structure. So, 7 sky layers din. The highest is home to Kadaw, Lasambad, and Bulon, Lamuguaw. Kadaw at saka Muguaw, Tibuli. Sacrifice of Sdevat could not have children. So,
Dahil parang si Espedat is baog. Kaya sinabihan niya yung asawa niya, Bonglibon, patayin mo na lang ako. Tapos nung binary na siya, yung katawan niya naging land. So ayun. Diwata's role, placed on the land and the sea. Only after Bonglibon agreed to marry one of his sons. So, di ba, pinatay niya yung asawa niya na si Espedat. Si Bonglibon. Si Bonglibon, pinakasalan niya ang isa sa kanyang mga anak na lalaki. So, there is incest. Wala naman silang wala silang idea sa incest. All they know is they have to continue their bloodline. Yan lang. Kagaya ng mga Egypt, di ba? Si Cleopatra, pinakasalan niya yung kapatid na lalaki, di ba? So, later on, pinatay lang din nila for power. So, anyway, lower world tayo. So, afterlife, when you say lower world. Kayong, for those, isa siyang realm na para sa mga taong pinatay gamit ang karahasan or, example, sword or battle or being murder. So, ang mangyayari kapag ganyan, the sun shines red and there is endless music. Anong mga music nila doon sa afterlife ng mga taong pinatay or murder? We have the agon, kulintang, higalong. Ayun yung mga hindi na stop na music. Also the sludoy or the bamboo violin. Okay? Kulintang, alam niya yung kulintang. So, yan yung sa Tiboli. Okay, gumagamit sila. So far, sila yung may music when it comes to afterlife. Next, you have the Mugol or paradise who die naturally. So, has everything the soul desires. Ay, wow. Kung anong gusto mo, ibibigay niya dun sa paraiso. So, hindi maganda, no, kapag pinatay ka. Unlike kung namatay ka dahil sa kaidaran o di kaya na choke, di ba? Walang tumaloy na dugo. So, ayun. Again, we have Tiboli deities, supreme god. Sino yun? Si Kadaula Sambad at saka Bulon Lamuguaw. Again, ang haba, no? Sabihin na lang natin Kadaw, Muguaw. Yan ang sa Tiboli. So, meron silang 14 na anak. Sina Kadaw at saka si Muguaw. We have the Kumukol, pinaka-eldest. Meron siyang fire, sword, and shield. At pinakasalan si Boy Kafil. Diwata naman, he's the creator, and pinakasalan niya sina Sedekwe at saka Hiwe. Para mga Korean actor. Hiwe. Okay, next, created the land from the fat body. Ayon. So, Espedat, and has 7 children. Silitik, Blangga, Temulus, Tidlok, Ginton, Lumugot Mangay, Funbulol. Okay. Espedat and Bonglibon. Sino si Bonglibon? Siya yung asawa. Pinatay niya si Espedat. Pero request ni Espedat kasi hindi sila nagkakaanak eh. So, yung katawan ni Espedat naging land. Blotik naman, pinakasalan si Slel. Hindi nilagay dito, no? Blomi, si Mule, si Luz, Klagan, Lafun, Dato Binuling, no known wife. So, ito lang yung mga anak. 14 nilang anak, no? Okay. Diwata and Sedek, Sidak and Siwe, meron silang 6 na children. So, hindi natin ito ma-memorize, guys. Pero, ayun, meron silang anak na 6 pala, 6. Nasa-stutter talaga ako pa habang tumatagal, no? Okay, let's move on to the Subanen. Subanen naman, meron silang tinatawag na diwata sa langit. So, madaling tandaan to, itong sa mga Subanen kasi medyo magkabisaya sila, no? So, tagma sa dagat. Malalaman nyo lang kung deity ang sa Subanen is may pangalan na tagma. Ibig sabihin, Diyos, or something like that. Tagma sa dagat, alam nyo na yan, dagat. Yuta, earth. Sa mangwabungod, ito lang, hindi natin alam yung mangwabungod. Ito yung sa woods. And uba is sa river. Sa langit naman, tagma sa langit, hindi ibig sabihin langit is sa sky, no?
Yung sa Supreme God of the Sky, si Diwata sa langit. Itong tagma sa langit, okay? God or deity protects the sick. So yun. Yan ang mga sasubanin. Tagma, diwata, ganun. Balaan naman na tribo, meron silang cosmogony. So ang creation daw sa balaan is dahil kay Melu. Ayan, no? Merong mga word or certain names na paulit-ulit sa iba't ibang tribo. Because siguro passing the tongue, nagkapalit-palit, no? So ayun. Creator God who rubbed his skin to become pure white, the dead skin became the earth. Ay, wow! Ay, mahilig sa rejob si Melo. Si Balaan, okay. I don't mean to, I'm just trying to make difference when it comes to approaching a new information. Kasi kapag ganito lang, babasahin ko lang, makakalimutan ko to eh. Unless gumawa ako ng story about it, and I hope na tumatak siya sa isip ko. Again, si Melu, nanglugod siya, parang ganito. Kinuha niya yung mga libag. Ayun, yung mga libag, ayun, siguro sa outer space siguro siya, tapos naligo siya. Tinanggal na yung mga libag niya sa katawan, at yung mga libag niya naging earth. So makikita nyo naman, kapag ini-scrub nyo yung balat nyo, mayroong mga libag. So, di ba darken yan? So, becomes the soil of the earth or the earth itself. Ito naman, major deity, again, Melu has a golden teeth. Pure white skin. Bakit ng pure white skin? Palagi siyang nagla-rub sa skin niya. Hindi sa mga kagaya natin na sabon okay na. Siya, rub talaga, may ginamit siyang pangkuskus, okay? And nakatira siya sa sky. Si Taotana naman, yan. So, kung si Melo sa parang sky world siya, meron namang si Taotana, underworld naman siya. So, mistakenly placed human nose upside down. Okay. Later corrected by Milo. So, parang familiar siya, no? You familiar with it? Ito, nagkamali. Saan yun? Melo. Si Funtautana. Funtautana, pareha siya sa mga Bagobo. Ang Balaan is pareha sa Bagobo, no? Kaso yung bale, kasamahan ni Melo doon sa mga Bagobo is si Funtautana. Similar lang pala. Tautana dito. Yung sa kabila is may Fun. Ito, Tautana lang. Okay. So, connection. Yun. Kaya pala, yung Balaan at saka Bagobo, guys, pareho sila ng creation myth. Pareho din silang tinuturing Panginoon, kundi si Melo, at saka si Tautana, yung nakakatawa kasi, ito si Tautana, while nag-create sila ng tao, yung ilong daw natin upside down. So, bali, yung butas ng ilong natin magkalapit sa ating mata. So, siguro to si Melo, dinapik siya, si Tautana, ano ka ba? Bobo mo talaga. Hindi yan ganyan. Dapat sa pababa yung ilong. So, imagine nyo yung pag nandito yung natin, butas ng ilong, palagi tayong nagbo-blow sa mata natin, no? At least, hindi natin naaamoy yung bibig natin. But anyway, that is for the Balaan. So, dito naman tayo sa Maranao. Ayan, malapit na tayo matapos, guys. Thank you, Lord. Ilang minutes na? 48. So, almost 1 hour. So, sa Maranao naman, 7 layers of earth. Ayan. Pero hindi dito. Yung 7 layers. Ang in-include lang is yung human world, of course. Isa yan sa mga layer. And Karibang realm is the lower world, and saka undersea is mga pinamumugaran ng mga nymphs, no? Kagaya ng mga sirena and so on and so forth. So each layer daw ay binabantayan ni Garuda. Garuda is a mythical bird. Ano pa yung alam nyo ng mga mythical creature galing sa Maranao? You have the Arimaw nga, di ba? Yung lion na kinain yung buwan. Okay, anyway, 7th layer of heaven, tree of life. Meron silang tree of life, guys. Each leaf daw ay pinipresenta ang isang tao. Na kapag nahulog itong leaf, para siyang, ibig sabihin doon is namatay siya. So, para siyang example, konsepto ng Beauty and the Beast, di ba? Are you familiar with the
mythical rose or the power or magical rose na pinoprotektahan ng bees. Kasi kapag mahulog yun, ibig sabihin, they are doomed. Ayun. Iisa mawawala ang buhay nila. So yes, same lang din sa world literature na tinatawag nating The Last Leaf. Alam niyo yung The Last Leaf? Ayun. Merong may sakit na tao by O. Henry yan, di ba? O. Henry, lumalabas yung salet. So, The Last Leaf, it's international literature. Sikat yan. And ang story nito is parang may sakit ata na karakter. Tapos, ang nire-refer niya or hinahalin tulad niya yung buhay niya sa leaf na nakikita niya na vine. Na kapag sabi niya, kapag mahulog ang pinaka-last na leaf sa vine na yan, mamamatay na din daw siya. Ang ginawa ng kanyang lover is nagpinta siya ng leaves na kadami-dami hanggang sa nabuhay siya or nakapag-recover siya. Now, yun yung alam ko. You can read more about it sa what do you call this? The Last Leaf. Anyway, that's it for the Maranao. Ano yung bago natin nalaman? We have the Garoda. It's a mythical bird, okay? Also, Jars of Souls. Meron pala, Jars of Souls. So, ang nagbabantay nito is si Walo. So, bali, merong jar. Nandyan lahat, nakatambak, naka-input lahat yung mga kaluluwa natin. At binabantayan niya ni Walo. Okay. So much for that. We are still going to talk about myths, but more on the specific type of mythical creature. So number 1, you have the mythological beings like the moon eaters. So yung mga moon eaters natin we have the Bawa sa mga Ilonggo, Minokawa sa mga Bagobo. So yung Bawa is wala silang ibang ginagawa kundi kinakain yung moon. Bawa sa Ilonggo, Minokawa sa Bagobo. Meron ding serpent type or dragon sa Bakunawa sa Bisaya, sa Cebuano, at saka sa Kiniraya. Bakit ako nagsa-stutter? Okay naiinis na ako sa sarili ko. Okay, Bakunawa sa Bisaya, a giant serpent that swallows the moon, mistaking it for a toy. It laters out, niluluwa naman niya. Okay, swallowed 6 of the 7 moons. Now tries to devour the last one. Ito yung sinabihan ng mga tao si Bathala na, Bathala, kinakain na ni Bakunawa ang pinaka-last na moon sa 7 na mga moon. Pakiano lang. Ginagawa nila, nag-iingay sila, nag-chant sila, and so on and so forth. Sa Kinarayaan naman, more than one exist. Okay? Thin-walled stomach causes partial eclipse. Okay, thick-walled causes total eclipse. Okay. Yung tiyan ni Bakunawa, according to Kinaraya tribe, kapag thin-walled stomach, ibig sabihin, partial lang lumalabas. Kapag thick-walled stomach ang isang Bakunawa, buong-buo natatabunan yung buwan, kaya total eclipse. Total eclipse of the heart. Ayun. Sa Tagalog naman, laho. From the word laho means nawala, diba? Sawa naman sa mga ati of Panay, para ati is mga igurot, no? Ayan. More moon eaters, you have the fish type, Bakunawa pa rin, pero iba yung spelling, Bako. Ayan. So it's like a shark-like according to mga Ilonggo. Excuse me. Lake-sized mouth. Oh my God, ang laki. And then, pula yung tongue. May whiskers din siya and ash gray ang kanyang pakpak. So, ito yung Bakunawa na parang pating na may pakpak. Sa crab type moon eater naman, ito ay galing sa mga Mandaya at saka Bukidnon. So, may mga crab pala sila doon, no? Anong klaseng crab? Bukid yan, di ba? Siguro yung mga bukid coconut crab, no? So, it's a giant crab that devours the moon. Yung kinakain niya is yung mama niya, which is the moon. Also cause a great flood by plugging the world's navel. Ito yung sinasabi ko na arimaw nga sa Maranao. Ito isang leon na pinaglalaraan yung moon. So, ang ginagawa nila, they shout at it, they clash object para maingayan, at tumigil ang paglaro niya sa moon natin.
Do we have another one? I think, oh, sige, meron pang spider, scorpion type. Tambanakawa. Tambanakawa, ito yung sa mga manubo. Para siyang tarantula or spider or scorpion. So, again, they make noise. Other mythical, we have the Bentuhangin. Oh, lumabas to kanina, Bentuhangin. It's a flying horse that is half human. Pegasus, kumbaga. Parang Pegasus or si Sagittarius. Next, Hubot. Hubot. It's a huge bird. It looks like an umbrella flying. Then, malapad siya. Garuda is Maranao, bird din yan siya. So, ayan. People of the water naman tayo. Tapos na tayo sa mga moon eaters. Dito naman tayo sa mga elemento or mythical creatures na nakatira sa tubig. We have the Katao. Sa mga Cebuano at saka Ilonggo, it's half woman, half fish. So, simply speaking, this is a siren. Okay? Sirena naman, sa iba't ibang klase ng tribo or region, merong sirena. So, ayun, mermaid-like fish scale from waist down. Tapos tao. Tapos pumapatay din ito and then you have to make sacrifice para tumigil. We have the ugkoy or the freshwater beings. Freshwater ha, hindi siya sa dagat. Freshwater siya. So, makikita mo siya sa sapa, sa lake, and so on, so forth na freshwater. So, ang ginagawa niya, nilulunod niya yung biktima niya. Ugkoy or shukoy, no? Dugong naman for the Iloilo. So, these are the sea cow, diba? Large sirena-like creature. Binabantayan nila ang giant oyster na nagpo-produce ng glowing pearl. So, inaakala nila ito na parang lighthouse daw, no? Yung mga dugong. Dahil sa laki. Sea beast naman, mameliyo, Hiligaynon or sa mga Ilonggo, no? Ilonggo ba yung Hiligaynon? O, yan. Mameliyo, giant serpent. So, yung mata niya is grabe ka-light and meron siyang horn and tusk. So, 30 fathoms long. Ang haba. Kasili naman, ito yung eel, no? Pinapaniwala nila na ito ay isang sea beast. At kapag nakagat, ay nagkakos ng earthquake. Sa Bagubo naman, at saka sa Mindanao, we have this Kayumang and Kagang. Kagang sa Mindanao, kagang na. So, these are giant crabs. So, that bite the world-wrapping eel, causing earthquake. So, sila yung nagbubuli sa mga eel. Okay? Kasi itong mga giant crabs kasi, they like the eel. Siguro for food or for entertainment. So, ayan. Pag na-disturb yung mga eel, nagkakos ng earthquake. We also have the Gaki from Buntok or servant of Lumawig. Kapag ito gumalaw, nagkakos ng flood. Dito naman, tapos na tayo sa water, let's proceed to the earth. So, we have the Tiyanak. Alam na niyo yung Tiyanak. Ito yung mga unbaptized infants. So, Patiyanak sa Mandaya, Muntiyanak sa Bagobo. Again, Patiyanak sa Mandaya, Muntiyanak sa Bagobo. Tagalog, Tiyanak. Duwende naman, ito yung mga earth spirit. So, sa Tagalog, duwende or one-eyed pygmy with a large nose. Okay. Karibang sa Maranao. So, invisible, magical, short beings. Nakatira sa second layer. Kasi may 7 layers sila, no? May 7 layer of the earth sila. Ang mga Maranao. Matanda sa Punso, Tagalog, and Lakay sa Ilocano. Yung nuno sa Punso na tumitira sa termite mounds or anthills. So, they kidnap girls and trick them with fake treasures. Ayun. So, kaya pag may makita kayong punso, nagtatabi-tabi tayo, di ba? Kasi paniniwala nila nakatira dyan. Yung sa Karibang Maranao, second layer of the earth, di ba? Lamang lupa para yan sa Tagalog or taong lupa sa mga Mindoro or Marinduque. So, they live in empty patches of land. So, mga remote islands or remote lands na walang tumitira. Karanget or gadang, sa mga gadang, karanget, ito yung mga shape shift. So, silhouette makes a whizzing sound. Gumagawa sila ng tunog. Umayan kaluluwa ng Omay. Ito naman, Mandaya pa rin, no?
We have the iba pala. Patyanak, sa kanila din yan. And umayan or kaluluwa lang ng umay. Ito, ang keyword is umay. Umay, ayan na. Mandaya yan. Mga spirito nakikita sa taniman ng bigas. Lampong sa mga ilonggot. So, shepherds of wild animals. Nag-shapeshift sila into white deer, but reverts when wounded. Nagpapanggap na puti na usa. So, careful din kayo dyan. So, malicious na duwende, careful kayo dyan. So, yung iba, nagkikidnap din, no? Which is malicious din. Meron ding iba na naggagantimpala. Dito naman sa Surigao, tawag sa mga duwende is sagay. Okay? Nakatira sila sa mga gold mine. So, if you want to trade with them, you will exchange them with the children's blood. Okay? For children's blood, still kids at night. Sa Kalangit, or sa Ifugao, Kalangit, Karango, sa Ibanag, earth spirit pa rin. Idaimonon, ito yung sa mga aklan, taga-aklan, meron siyang long fingers. Wow, imagine nyo yan ha. Taga-underground, ilalim ng lupa, mahaba ang kanyang mga daliri, and they poke through the ground. Kasi mahaba yung daliri, no? Lumalabas yung finger niya. Okay. 6 a.m. and 6 p.m. 6 a.m., 6 p.m. lang. Happy hour yan, di ba? Stepping on their fingers make humans sick. Still human belongings when they come out. Hindi naman sila, pumapatay ng tao. Pero kapag natapakan mo, so you have to be careful when you're walking around, especially when you 6 a.m. or 6 p.m. That is actually the dusk and dawn, no? Sa dawn, 6 a.m., lumabas na yung haring araw dyan. 6 p.m. is tatago na si haring araw. So, okay, that is for the duwende. Let's move on to the spirits of the forest. Ito naman sa mga kabukiran. Hindi mawawala dyan ang encantado or encantada. So, matataas, mapuputi, at natataas ang ilong. No? At saka, blonde or agusan. Mga tao nito, albino. Yan, mga albino sila. So, yung makikita nyo sa mga western movie, no, yung mga elf nila is puti yung buhok. So, yun. So, grabe. Paano kaya nagkakapareho tayo ng mga klase ng Baka totoo talaga. Kasi pareho tayo nakikita. Kahit sa ibang parte sila ng mundo, pareho tayo nakikita, no? Anyway, no philtrum, they live in balete trees. So, be careful din kayo sa balete. So, you have to say something or tabi-tabi po. And, pag masasabi mo na merong encantado or something elemento, kapag maaamoy mo ang isang bulaklak na tinatawag na malvarosa. Ano ba ang itsura ng malvarosa? Do we have here example? Okay. Well, nagko-connect tayo sa internet. Let's continue. Lumalabas sila kapag tirik ang, hindi ang sun, tirik ang buwan. Ayan. Malvarosa. Let's try to search, no? I'm really curious what is malvarosa. At hindi naman gumagana ang ating Google. Okay, we will go right back to it after sa palasekan. Ito naman palasekan is hindi mo siya makikita. Pero yung function nila, nakaka-predict ng future events. Ayan. They can predict future events. So, noon daw sa mga pre-colonial ancestors natin, may isa-isa silang palasekan kasi bali guidance nila yon throughout their life. Hinuhulaan nito ng palasekan kung ano ang dapat gawin or anong mangyayari. So that's it. Okay, malvarosa. Search natin, no? Malvarosa plant. Ayan. Ito ba yung mabaho? Or hollyhock? Mabango to or mabaho? Oh, it repels mosquito. Kailangan ko to. Malvarosa. Ito pa yung malvarosa. Hindi ko pa to nakita in person. Wala pa akong nakita malvarosa dito sa amin. So, repel siya ng mosquito. Makatanim nga ng citronella. Citronella ang malvarosa. Oh my God, yan pala yung hinahanap ko. So, ayan, citronella parang malvarosa. So, ngayon ko lang nalaman. Hindi ko pa alam yung amoy, but
they say it's citronella. Okay. Okay, so much for that, the Encantada. Let's move on to the Mahumanay and Tahamaling ng Bagobo. So when you say Mahumanay, ito yung tag sa Encantada pala. Sorry, we're still in the Encantada. So Mahumanay sa lalaki, Tahamaling sa babae. Masasabi mong lalaki ang isang engkanto kapag fair skin ito and kind. So mga lalaking engkanto is mababait sila. Uy, sana all. Anyway, sa babae naman ito yung ayaw mong makita. Bakit? They can be dangerous. Makikita mong ang isang engkanto ay mabuti or hindi. Makikita mong hindi mabuti kapag pula ang kanyang balat. Okay? And they can be dangerous. Okay? So, as always, mga babae. Anyway, balete pa rin. Kibaan naman sa mga Ilocano, as small as 2 years olds. So, parang mga toddler ang sa mga Ilocano version, ang engkanto nila. So, parang toddler, kasi yung taas ng isang toddler, and maputi. They have gold teeth, backward feet, baliktad yung feet nila, and long hair. Ay, katakot naman. Kung sa iba, nakatira sa Balete, ito naman sa Bangar. Sa mga Ilocano. Okay. Although, they keep surroundings clean. Mga may OCD siguro to. Give magic items to protect trees. Oh, wow. Mischievous, sing and play tiny guitar. So, ito, pinaglalaroan din kayo dito nila. So, mag-ingat kayo. Mangmangkit, Ilocano pa rin. They are tree-dwelling spirits. So, example, we have the kapre. No, mga tree dwelling yan. Bale, sa tree sila nakatira. So, magtititma sa bukid nun. Hindi mo sila makikita, kaya hindi natin sila ma-describe kung ano sila, but they are existing daw according to the mga Bukidnon people. Punish those who cut woods unless they offered white fowls or di kaya mga manok, no? So, magtititma. Sa Aghoy Waray naman, Aghoy ang tawag, handsome. Ito yung gusto nyo na engkanto, no? Ito yung gusto nyo. Ayaw nyo yung parang 2-year-old na kasing taas na parang duwende, no? Ayaw nyo din yung pula yung balat na engkanto. Dito tayo sa Aghoy, sa mga Waray na version. Guwapo, handsome, and fair-haired. Uy, maganda yung buhok niya daw. And also, resembles 20 years old. Ba't may mga emoji na ganito? Ito talaga si ano. Ayun, ito yung gustong-gustong makita ng mga, sa Wattpad, kumbaga, no? Sa mga fantasy stories. Ito yung gusto nyo makita. Mga handsome engkanto. Wait lang guys. Kung ikaw naman Kung ikaw naman makakita ng engkanto na guwapo na tapos maganda yung buhok. Tapos yung mga edad nila is kasing edad natin, mga 20 years old, ay pati ako mapapasama siguro eh. Baka ako pa magsasabi na pwede pang sumama sa iyo. Anyway, nakapaalang sila, and they also dress like villagers. And they live in forests and farms. Wow. And they are friendly. Help people find lost things. Parang gusto kong makamit. Tuloy. Diba, they are different sa mga Waray. Different yung version nila eh. It's, hindi ka matatakot. Unlike others, no, is nakakatakot. Yung papatayin ka ba naman, no, dangerous, or paglalaroin, no? Hindi maganda. Ito sila friendly. Kapag makita mo sila sa bukid or sa forest or sa farm, tutulungan ka nila kapag may ma-lost ka na something, no? Anyway, move on tayo sa mga gwapo. Dito na tayo sa baboy. Hindi sila baboy. Okay, let's read. Anani sa mga ibanag. So, easily offended, demand extravagant sacrifices. Ito yung mga mga entitled na mga engkanto. Entitled na mga engkanto from the Ibanag region. So, bakit extravagant? They require hugs or mga baboy
Carabao heads. So on so forth. Kapag ganyan yung mga offering na dinedemand, anani na yan. Okay? So that's it for the spirit in the forest, no? Dito naman tayo sa serpents in the Philippine myth. So, serpent or reptiles, we have the buhaya sa mga Tagalog. Marami yan sa mga... Kidding. Okay. Saurian-like creature. Ilonggo naman, seven-headed. Buhaya is saurian-like. Ang Ilonggo naman, seven-headed dragon. So, kapag gumagalaw, nag-earthquake. Pareho sa eel, no? Markupo naman o makupo sa Hiligaynon, these are large snake with a red crest. Or crest dito ba? Crest? Ang crest ba sa ending or dito sa head version? Basta may red, okay? And poisonous. Nakatira sila sa ancient Bulgas between Marapara and Canlaon. Okay? And kumakanta sila. Balik naman tayo sa corpse eating. We have the wirwir sa isneg. Saan yung isneg? Anong tribo yan? Saan ang mga tribo makikita ang isneg? Sa Cordillera. So, alam naman natin ang ginagawa ng mga corpse digger or corpse eating. Naghahanap ng mga bagong kamamatay lang. And they can be pacified by priests. So, as you can see dito sa definition na ito, meron ng influence ng mga Christianism, okay? Or Spanish colonialism. Kasi meron ng priest. Or are we talking about the priest? Ay, meron kasi cross. Unless kung leader, di ba? Kung leader lang sa tribo, is leader lang dapat, hindi priest. Anyway, kalag sa mga Ilonggo. Again, corpse eating pa rin yan. Ebwa sa mga Tingguian. Okay, Tingguian. Kalag sa Ilonggo, wirwir, corpse eating. Ebwa, Tingguian. Amaanhig sa Aklanon. Okay. So, magiging corpse eating ka or busaw ka or amay anhig, pare-pareho yan ng mga definition or work job description kumakain ng patay. So amay anhig sa mga Aklanon, nagiging isa ka sa kanila kapag hindi ka na baptize. So yes, again, na-impluwensyahan na po ng Spanish colonialization. Even though we talk about pre-colonial, merong mga parts dito na example na maaaring na impluwensyahan ng Spanish colonization. So, isa na dito yung wirwir sa mga isneg at saka amay anhig sa Aklanon. Okay? Hindi lahat kasi ng binigay ko dito ng mga examples is what you call this, old versions. Merong iba dito is nasali na yung ibang myths na naabutan na ng Spanish colonization. Okay, we have the death-bringing. Ano ba yung death-bringing? Okay, balbal. Alam nyo naman ang balbal, no? Long tongue and fly. They also fly and they lick corpse clean. Corpse eater pa rin. Sigbin sa mga Bisaya, okay, hornless, goat-like, and they like the smell of death. Okay. I mean, they have foul smell that quickens the death of the sick. So, kapag mayroong nasa deathbed na yung tao, tapos maamoy ito, mapapadali yung goodbye mo. Anyway, lingers near dead bodies. So, careful tayo kapag may mga bagong patay or may namatayan sa paligid, no? Because, yun nga, meron lang ganyan. Tikbalang naman, sa Tagalog, ito yung mga humanoid na may ulo na kabayo. So, ito yung mga dahilan kung bakit naliligaw yung mga, example, mga mountaineers sa bundok, and also they shape-shift. It could be an old man, careful kayo kapag mayroon kayong old man na kasalubong sa bundok na siya lang yung mag-isa. Careful kayo dyan. Also, they see as a horse and a monster. And deadly. Binangunan or binangenang sa mga dumagat tribe. So, yung nila, they are with flame, no? Head to tail. Nagkalayo ang ilahang lawas. And malapit sila sa balete.
nakatira. Okay? And seen around Mount Pinatubo. Dito naman sa Zambales, may tawag tayong tulong or tuwong. So, horse shape pa rin po to. And they have massive testicles. Anyway, bawa sa mga aklan, half man, half horse. So, attracted to freshwater shrimp. Mga ulang. So, if followed by one, cross a river to escape. Kasi ma-distract sila sa mga shrimp doon sa river. Anyway, mantabungal, yun be careful din kayo kasi what if totoo, no? Tapos if you encounter one, then you just have to cross a river. Ngayon, impas lang or patay lang kapag yung river may shokoy rin. Ay, ewan ko na lang. Lumipad ka na lang. Anyway, mantabungal or sa mga taga-Tagbanwa sa Palawan. So, they are cow-like, okay, monstrous voice, and shaggy hair. Long tusk like teeth. Two on top, two on the bottom. Ay, grabe naman yun. Anyway, tapos na tayo sa mga tikbalang. Dito naman tayo sa multo. So, corporeal spirits. So, these are the spirits that walks on earth. Sa mga Subanon or Zamboanga, tinatawag nila itong Thalon. So, dog-like and 4 human feet pointing backward. So, black sila. Black yung kulay ng kanilang balahibo. And the faces range from human to beast. Na may dalawang uri ng talon. You have the Menamad at saka Thamad talon. Menamad is yung harmless kasi mga lalaki to. Thamad is yung female, which is very dangerous. Batibat naman sa mga Ilocano, usually ito yung tinatawag nating white lady. Batibat or white lady ng mga Ilocano, they are huge, fat woman. Okay? So, lady as the post, nakatira sa large tree or wooden poste. So, appears in nightmare. Babangunutin kayo nito. Anyway, San Telmo or the St. Elmo's fire. So, ito yung giant moving ball of fire. May change colors, okay, into blue or yellow or orange, diba? Depende sa strip niya. In Iloilo, it is said to form from freshly spilled blood exposed to sunlight. Kapag may, for example, may pinatay dyan, okay, may bagong pinatay dyan and it spilled its blood on the earth or the, nangyayari daw is kapag ma-expose ito ng sunlight later on pagkagabi, magiging San Telmo yan or Saint Elmo. So, though made of fire, it is solid enough to be hit. So, para din siyang something solid or matatamaan siya pag binato mo. So that is San Telmo. But I wouldn't engage with those kind of mythical creature. Bahala kayo dyan. Any of this mythical creature. Unless, yung sa Waray? Handsome, Encanto. They're friendly. At tinutulungan ka nila. So, yun lang gusto kong ma-meet. Kinda. Anyway, white ladies naman tayo sa Amang in Ilocos. So, female ghost dressed in white. Alam naman natin yan. Minsan nakikita sa bridge and especially in Cagayan. Hindi Cagayan de Oro Cagayan sa Luzon part. Now, cause trouble if not acknowledged. So, if hindi mo in-acknowledge na may white lady or di kaya ipipray mo siya, magkakagulo, magkakaproblema kayo. Susundan kayo niyan. Kasi alam niya kung sino yung nakakita sa kanya. Yeah, careful. Careful kayo. So, kapag may makita kayo while driving, you have to honk at it. So, kasi siya yung mga white lady, mga kulang sa pansin. But I wouldn't engage in those shit. No, ayoko. Bahala kayo dyan. Anyway, Tanmulong, his spirit dog. This is an old man. May spirit dog siya na may 1 mammary gland, 2 sets of genitals. So, babae at saka lalaki. Ang ginagawa niya, wag kayong magkampante dahil old man to, nanguhuli siya ng mga kaluluwa. So, di ba, kamamatay ng isang tao, kukunin niya yung kaluluwa at ilalak sa kanyang cave or kuweba.
which is not good kasi hindi mo makikita ang afterlife. Diba? Next, we have the uko from the Aklanon. Black creature siya, inside out thick lips. Lives in guava trees. Uko. Is it Black Lady? I don't think this is Black Lady, but it's a black creature, definitely, at may plumpy na may Kim Kardashian na lips, pero black lang yung kulay. Okay. Nakatira sa guava. So, good thing wala kaming guava dito, no? And lastly, we have the duwende. Bakit nasali to sa mga multo? Depending on tree on building it inhabits. So, at night, gumagala siya at night, and then sa Leyte. Taga Leyte itong mga duwende. Anyway, let's move on to the monstrous humanoids. Ito yung parang mga creature na may parang human-like physical trait, okay? We have the kumao from the Ilocano. Ito, lumabas na tong kumao, no? Kumao tsaka snake. Hindi to siya bago. Lumalabas to siya, especially when the quiz about myth, kumao, lumabas na yan. Very large man and takes children, pulling their fingernails. So kumao, isipin mo kumao. So dyan, kuha kamao, tapos part ng kamao is fingernails, kinukuha niya yan. Ganun na lang, isipin nyo. Sa Ilocano yan, sa mga Cordillera, meron silang ganyan. Dito naman tayo sa Kurita. Ito, Kurita. Maguindanao at Mount Kabalalan. Okay? Kumakain ng tao and exterminate animal life. Inlabuot sa mga Ifugao, shapeshifter that turns into handsome youth. Ito lang. Kakasabi ko lang kanina, nasasama ako sa mga hindi ako sasama sa mga lahat na nabanggit na mythical creature dito unless yung sa Tagawaray na Encanto kasi mababait yon. Ito, inlabuot sa mga Ifugao, handsome youth din to. Nagpapanggap na isang gwapo to deceive people. So, careful kayo, no? Sa inlabuot. Anyway, sa Siring, sa mga bagubo, they're ugly as fuck. Okay? Ugly with long nails and curly hair. Ay, ano ba yan? Different human forms. Okay. Unnamed Kapampangan monster. So, galing siya sa story sa Kapampangan folktale na Suwak and His Adventure. So, para mapatay itong monster na ito sa Kapampangan, you have to burn its beard in fire. Malamang, hindi naman in water, no? Anyway, binubaan sa Ifugao, another voice like thunder and easily tricked and slain with weapons. Madali lang patayin, so don't worry about it. Taawi sa mga Maranao, we have noise, supernaturally fast, like fast as the wind, and noises as loud as thunder, may ingay. So, when killed, the undigested eyes of its victim can be removed from its belly to revive them. Undigested eyes. Tatanggalin lang yung mata ng kanilang biktima sa kanilang tiyan para mabuhay sila. Okay. Para plan B. May plan B sila, guys. Mga taawi. Tagamaling. So, I think we will end this here, no? Kasi, dito. Diyan na yung mama ko. Okay, bye, everyone. Ay, 123 minutes naman po, Grabe, no? Whole day lang ako nag-talk about ng myth.